Okay ka lang? Namumutla ka. Para kang nakakita ng multo. Hindi siya multo. Isa siyang alaala. Isang multo ng kahapon na bumalik para singilin siya sa kanyang mga kasalanan. Nag-angat ng tingin si Daphne kay Andres, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, takot, at isang kalungkutang hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Ito ang kabayaran. Ito ang kanyang parusa. Ang mahalin ang lalaking naiwan ng kaibigang kanyang sinaktan. Nagising si Andres kinaumagahan na may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang alaala ng reaksyon ni Daphne kagabi ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata nito. Ang biglaang panlalamig. Hindi niya maintindihan. Anong nangyari? Dumating siya sa hotel na umaasang makakausap ito ng masinsinan. Ngunit ang Daphne na bumungad sa kanya ay ibang-iba sa babaeng nakasama niya sa mga nakaraang linggo. Good morning, Jimmy Valenciano, bati ni Daphne. Ang boses ay formal at malamig. Nakatayo ito sa likod ng reception desk, hawak ang isang clipboard. Ang mga mata ay nakatuon sa papel at hindi sa kanya. Ang init at sigla na dati niyang nakikita ay napalitan ng isang profesional na distansya. Para siyang nakatingin sa isang estranghero. Daphne, dre na lang, di ba? Sabi ni Andres, sinubukang pagaanin ang tensyon. At Daphne lang, hindi Valenciano. Bahagyang nag-angat ng tingin si Daphne. I think it's better if we maintain a professional relationship, sir. Sagot nito, idiniin ang salitang ti sir. Mas maayos para sa negosyo. Natigilan si Andres. Ang mga salita ay parang isang sampal. Kagabi lang, halos maghalikan na sila. Ngayon, gusto nitong bumalik sila sa pagiging magkanegosyo lang. Sa mga sumunod na araw, ang pader na itinayo ni Daphne ay lalong tumaas at tumibay. Naging isang bakal na pader na hindi kayang pasukin ni Andres. Sa mga meeting, si Daphne ay laging nakatuon sa agenda. Ang mga sagot niya ay maikli at diretso sa punto. Wala nang mga biruan, wala nang mga personal na kwento. Kapag sinusubukan ni Andres na kausapin siya tungkol sa ibang bagay bukod sa hotel, laging may dahilan ito para umiwas. Daphne, gusto mo bang mag-lunch out? May bagong bukas na restaurant sa kanto, yaya minsan ni Andres. Sorry, sir. Marami pa akong kailangang tapusin dito. Baka next time na lang, sagot ni Daphne nang hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang laptop. Ang key next time na iyon ay hindi dumating. Maging si Abbey ay napansin ang pagbabago. Dati, tuwang-tuwa si Daphne kapag dumarating ang bata. Ngayon, ngingiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga yakap ay mabilis at tila may pag-aalinlangan. Isang hapon, habang naglalaro si Abbey sa lobby, lumapit ito kay Andres. Papa, Berevi is Tita Daphne sad? Tanong ng bata, ang boses ay puno ng pag-aalala. Is she mad at me? Ang tanong na iyon ay tumusok sa puso ni Andres. Yumuko siya at niyakap ang anak. No, sweetie. Of course not. Tita Daphne is just very busy. Hindi siya galit sa'yo. Ngunit habang sinasabi niya iyon, alam niyang hindi lang pagiging abala ang dahilan. Mayroong malalim na problema. At nasasaktan siya dahil hindi niya alam kung ano ito at ayaw ipaalam sa kanya ni Daphne. Ang pagtanggi nitong magtiwala sa kanya ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Sa kabilang dako, si Daphne ay nasa sarili niyang impyerno. Bawat araw ay isang pagpapahirap. Ang makita si Andres araw-araw, ang makita ang pag-aalala sa mga mata nito, ang marinig ang boses nito, lahat ay isang paalala ng kanyang kasalanan. Gabi-gabi, tinititigan niya ang 2 litrato sa kanyang mesa. Ang litrato nila ni Lyra at ang litrato ni Lyra kasama si Andres. Ang bigat ng konsensya niya ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Paano niya sasabihin ang totoo? Kung sasabihin niya, tiyak na kamumuhian siya ni Andres. Itataboy siya nito palayo. At si Abbey mawawala rin sa kanya si Abbey. Ang pagdistansya ang tanging paraan na alam niya para protektahan ang sarili. Ang itulak si Andres palayo bago pa man ito malaman ang katotohanan at ito mismo ang magtulak sa kanya. Masakit, pero mas masakit kung manggagaling kay Andres ang pagtatakwil. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may isang taong tahimik na nagmamasid. Si Katrina.
Hindi tanga si Katrina. Nakita niya ang biglaang panlalamig sa pagitan ni Daphne at Andres. Nakita niya ang kalungkutan sa mga mata ng kapatid. Alam niyang may nangyari noong gabi ng relaunching. At ang kuryosidad niya ay unti-unting naging hinala. Isang gabi, nang alam niyang wala si Daphne, sinadya ni Katrina na pumasok sa lumang kwarto nito. Ang dahilan niya sa staff ay may kukunin lang siyang dokumento. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya, basta't alam niyang mayroon siyang matatagpuan. Sinimulan niyang halungkatin ang mga gamit. Mga papel, mga libro wala. Nang bubuksan na sana niya ang aparador, napansin niya ang isang kahon na gawa sa kahoy sa ilalim ng kama. Ang time capsule ni Daphne. Kinuha niya ito at binuksan. Mga lumang sulat, tiket, mga basura, sa isip niya. Ngunit sa ilalim ng lahat, nakita niya ang isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Isang litrato. Kinuha niya ito. Ang litrato ng dalawang batang babae magkaakbay. Si Daphne at isang pamilyar na mukha. Saan na nga ba niya nakita ang batang ito? Binaliktad niya ang litrato. At nabasa niya ang mga pangalan. Daphne & Lyra. Lyra. Ang pangalan ay umalinggaw sa kanyang isipan. Sandali siyang nag-isip. Lyra. Lyra Valenciano. Ang yumaong asawa ni Andres Valenciano. Maraming beses na itong nabanggit sa mga business social circles. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang biglaang pagbabago ni Daphne. Ang sinasabi ng mga tsismosa na ang asawa ni Andres ay simple lang ang pinagmulan. Ang lahat ay nagkaroon ng katuturan. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Katrina. Hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay isang ngiting mapanira, isang ngiti ng isang taong nakahanap ng isang sandata. Hawak ang litrato, tinitigan niya ang mukha ni Daphne sa larawan. Gotcha, bulong niya sa hangin. Ilang araw na hindi nagpakita si Andres sa hotel. Sinabi niya kay Daphne sa isang maikling text message na may kailangan siyang asikasuhin sa labas ng syudad. Para kay Daphne, ang bawat araw na wala si Andres ay isang kombinasyon ng ginhawa at pagdurusa. Ginhawa dahil hindi niya kailangang isuot ang kanyang maskara. Pagdurusa dahil sa bawat sandali ng katahimikan, hinahanap-hanap niya ang presensya nito. Sa araw ng pagbabalik ni Andres, nagpasya si Daphne na kailangan na niyang sabihin ang totoo. Hindi na niya kaya ang bigat. Kahit ano pa ang mangyari, kahit kamuhian siya nito, kahit itaboy siya, kailangan nitong malaman mula sa kanya. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamasakit na pag-uusap ng kanyang buhay. Ngunit naunahan siya ni Katrina. Nakita ni Katrina si Andres na papasok sa lobby, mukhang pagod mula sa biyahe. Ito na ang kanyang pagkakataon. May dalang isang tasa ng kape, aksidente niyang binangga si Andres. Oh, if my goodness. I'm so sorry, Jimmy Valenciano, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Ang clumsy ko talaga. Halika, sa office ko, may tissue doon. Walang kamalay-malay si Andres. It's okay, Gnel Salazar. Tubig lang. Hindi, nakakahiya. Please, pagpupumilit ni Katrina. Sa loob ng opisina ni Katrina, habang nagkukunwaring pinupunasan ang natapong kape sa suite ni Andres, sinimula ni Katrina ang kanyang lason. Pasensya na po ulit. Medyo wala ako sa sarili ngayon, sabi niya. Nag-aalala kasi ako kay Daphne. Napansin niyo po ba? Parang ang lalim ng iniisip niya nitong mga nakaraang araw. Kumunot ang noo ni Andres. Napansin ko. Alam niyo po, naglilinis ako ng mga lumang gamit sa bodega, at may nakita akong isang bagay na nakakagulat, patuloy ni Katrina, inilabas ang litrato mula sa kanyang bulsa. Tingnan niyo po ito. Inabot niya ang litrato ni Daphne at Lyra. Tumingin si Andres dito. Ito ang litratong nakita niya sa kwarto ni Daphne. Ito ang litrato nila ng kaibigan niya, sabi ni Andres. Ngumiti si Katrina, isang ngiting puno ng kamandag. Hindi ba't ang liit ng mundo, Jimmy Valenciano? Ang best friend pala ng stepsister ko ay ang yumaong asawa ninyo. Si Lyra. Natigilan si Andres. Tinitigan niyang muli ang litrato, pagkatapos ay tumingin kay Katrina, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa pagtataka. Pero ang mas nakakagulat, dagdag ni Katrina, ang bawat salita ay may diin, ay kung gaano katagal na niyang alam. Siguro mula pa sa simula,
Isipin niyo na lang, isang naghihirap na babae, biglang dumating ang isang mayamang biyudo. Anong gagawin niya? Siyempre, gagawin niya ang lahat para makuha ang tiwala ninyo. Kahit ang gamitin pa ang alaala ng patay. Ang mga salita ni Katrina ay parang laso na kumalat sa isipan ni Andres. Ang pagkalito ni Daphne. Ang biglaang pagbabago ng ugali. Ang pagdistansya. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay biglang nabuo sa kanyang isipan, ngunit ang nabuong larawan ay isang imahe ng panloloko. Ang pinakamatinding takot ng isang taong minsan nang nawalan, ang takot na muling pagtaksilan, ay bumalot sa kanya. Hindi na niya pinakinggan ang iba pang sasabihin ni Katrina. Lumabas siya ng opisina, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Nagmartsa siya papunta sa opisina ni Daphne. Si Daphne naman ay nasa loob, hawak ang sarili niyang kopya ng litrato, nag-ipon ng lakas ng loob. Nang bumukas ang pinto, tumayo siya, handa nang magsalita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ibinato ni Andres ang litrato sa kanyang mesa. Gaano katagal mo nang alam to? Sigaw ni Andres, ang boses ay umalingaw sa buong silid. Napaatras si Daphne sa bigla at sa tindi ng galit sa mga mata nito. Ito ang unang beses na nakita niya itong magalit ng ganito. Andres, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Anong ipapaliwanag mo, Daphne? Naginamit mo ako. Naginamit mo ang anak ko. Naginamit mo ang alaala ng asawa ko para lang mailigtas ang hotel na to. Ang bawat tanong ay isang akusasyon, isang saksak sa kanyang puso. Hindi. Hindi totoo yan, sigaw pabalik ni Daphne. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nalaman ko lang noong gabi ng party. Maniwala ka sa akin, please. Tumawa si Andres, isang tawang walang saya, puno ng sakit at pang-iinsulto. Maniwala? Paano ako maniniwala sa isang taong nagsinungaling sa akin? Ilang linggo, Daphne. Ilang linggo mo nang alam pero wala kang sinabi. Pinanood mo lang akong magmukhang tanga, umasa na mayroon tayong espesyal. Lahat ba iyon kasama sa plano mo? Hindi, humikbi si Daphne. Natakot ako. Natakot akong sabihin sa'yo dahil alam kong ito ang mangyayari. Natakot akong kamuhian mo ako. At ano sa tingin mo ang nararamdaman ko ngayon? Sumbat ni Andres, ang boses ay basag na. Hindi lang galit ang nararamdaman ko, Daphne. Pandiri. Akala ko, iba ka. Akala ko, totoo ka. Pero nagkamali ako. Ang salitang tipandirik ay tumago sa kaluluwa ni Daphne. Ito na. Ito na ang pinakamasakit. Tapos na tayo, Daphne, sabi ni Andres, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig, walang emosyon. Tapos na ang partnership. Tapos na ang lahat. I'm out. Tumalikod si Andres at naglakad palabas, hindi na muling lumingon. Naiwan si Daphne na nakatayo, nanginginig, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang pag-ibig na inaasam niya, nawala. Ang tiwalang sinira niya, hindi na maibabalik. At parang hindi pa sapat ang lahat, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Imelda, isang ngiti ng purong tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Sa likod niya ay si Katrina, na mukhang nasisiyahan sa panonood ng pagkasira ni Daphne. Kawawa ka naman, iha, sabi ni Imelda sa isang tonong ng aasar. Mukhang iniwan ka na ng prinsipe mo. Sino na ngayon ang tutulong sa'yo? Hindi sumagot si Daphne. Wala na siyang lakas. Huwag kang mag-alala, patuloy ni Imelda, inilapag ang isang folder sa mesa ni Daphne. May solusyon na ako sa problema ng hotel na to. Ipinasa ko na ang utang natin sa bangko sa isang private lender. Isang taong mas epektibo maningil. Binuksan ni Daphne ang folder. Sa loob ay mga dokumento na may pangalan ng isang tao, Andy Vargas. Isang kilalang loan shark sa ilalim ng mundo ng negosyo. Wala nang tutulong sa'yo, sabi ni Imelda, ang kanyang boses ay isang bulong ng tagumpay. Ang hotel na to ay pag-aari na ni Andy Vargas. Tumingin si Daphne mula sa mga dokumento papunta kay Imelda. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang hotel. Ang huling alaala ng kanyang ama. Nang umalis na ang mag-ina, naiwan siyang mag-isa sa kanyang opisina. Napaupo siya sa kanyang upuan, ang katawan ay walang lakas. Tinitigan niya ang kawalan.
Wala nang natira. Lahat ay gumuho. Lahat. Ang gabing iyon ang pinakamahaba sa buhay ni Daphne. Pagkatapos umalis ni na Imelda, nanatili siyang nakaupo sa dilim ng kanyang opisina, walang galaw, walang imik. Ang mga salita ni Andres, pandiri. Akala ko, iba ka. Ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, bawat ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Ang bigat ng kanyang puso ay tila kayang lumunod ng isang buong karagatan. Wala na siyang iiyak. Naubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakaupo lang doon. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan, tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit pinilit niyang maglakad. Hindi siya umuwi. Sa halip, umakyat siya sa kanyang lumang kwarto, ang lugar kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng kanyang kama, at binuksan muli ang kahon ng mga alaala. Kinuha niya ang mga sulat. Mga sulat mula kay Lyra. Sinimulan niyang basahin ang mga ito, isa-isa. Ang mga sulat ay puno ng mga pangarap ng isang bata, mga sikreto ng isang teenager, mga tawanan at mga alalahanin. Habang binabasa niya, tila naririnig niya ang boses ni Lyra, ang halakhak nito. At kasabay nito, nararamdaman niya ang sakit ng kanyang pagkawala at ang bigat ng kanyang pagkakasala. Narating niya ang huling sulat. Isang sulat na ipinadala sa kanya ni Lyra ilang linggo matapos ang kanilang huling pag-aaway, ngunit hindi niya kailanman binuksan noon dahil sa galit at pride. Ngayon, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ito. Daphne, basa niya sa sulat kamay ni Lyra. Alam kong galit ka pa rin sa akin. At siguro may karapatan ka. Galit din ako sa sarili ko. Sana hindi ko sinabi ang mga bagay na iyon. Ikaw ang best friend ko, Daphne. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Patawarin mo sana ako. Miss na kita. Sana balang araw maging okay ulit tayo. Sana maging masaya ka. Deserve mo iyon. Tawagan mo ako pag handa ka na, please. Hihintayin ko. Nagmamahal. Lyra. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, binabasa ang tinta. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Umiyak si Daphne. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Pinabayaan niya si Lyra. Hindi niya ito tinawagan. Ipinagkait niya sa kaibigan niya ang kapatawaran na hinihingi nito. At ngayon, huli na ang lahat. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib. Patawad, Lyra, bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang realisasyon ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Ngunit hindi hahayaan ni Lyra na ganito na lang ang wakas niya. Si Lyra ay isang palaban. Hindi ito sumusuko. At kung nabubuhay ito ngayon, tiyak na sasabihin ito sa kanya, tumayo ka dyan, Daphne. Ipaglaban mo ang dapat sayo. Iyon ang kailangan niyang gawin. Hindi para sa sarili niya. Hindi na para kay Andres. Kundi para kay Lyra. Para sa alaala nito. At para sa kanyang ama. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kalungkutan, ay napalitan ng determinasyon. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para lumaban. Tumayo siya at lumipat sa lumang mesa ng kanyang ama sa kabilang sulok ng kwarto, isang mesang hindi pa niya nagagalaw mula nang ito'y pumanaw. Kailangan niya ng plano. Kailangan niya ng ebidensya laban kay Imelda. Alam niyang nandaraya ito, pero kailangan niya ng patunay. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer, isa-isa. Mga lumang dokumento ng hotel, mga resibo, mga papeles na walang kwenta. Halos sumuko na siya nang mapansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang ilalim ng pinakamababang drawer ay tila mas mataas ng ilang sentimetro kaysa sa normal. Isang false bottom. Gamit ang isang letter opener, maingat niyang sinungkit ang ilalim na panel. Bumukas ito. At sa ilalim, nakatago ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang maliit at itim na leather-bound notebook. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, nakasulat ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Ngunit hindi ito isang ordinaryong journal. Ito ay isang ledger.
Isang detalyadong talaan ng lahat ng kahina-hinalang transaksyon sa hotel sa loob ng maraming taon. Nakalista doon ang mga petsa, ang mga halaga, at ang mga pangalan ng mga peking supplier na konektado kay Imelda. Mga withdrawal na walang katumbas na resibo. Mga pondo na inilipat sa mga personal na account. Naroon ang lahat. Ang patunay na sistematikong ninakawan ni Imelda ang hotel na sinadya nitong ibaon sa utang para mapilitan silang ibenta ito. Ito na. Ito ang ebidensyang kailangan niya. Ang sandatang iniwan ng kanyang ama. Tila ba mula sa kabilang buhay, tinutulungan pa rin siya nito. Isinara ni Daphne ang notebook. Humigpit ang kapit niya dito. Ito ang kanyang alas. Sumilik siya sa bintana. Ang madilim na kalangitan ay unti-unti nang nagliliwanag. Paparating na ang umaga. Isang bagong araw. Isang bagong pagkakataon para lumaban. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod, may mga mugtong mata, ngunit may apoy sa kalooban. Isang apoy na hindi na mapapatay ng kahit sino. Hindi pa tapos ang laban, Imelda, bulong niya sa kanyang sarili. Ngayon, ako naman. Hawak ang itim na notebook na parang isang sagradong sandata, bumaba si Daphne sa lobby ng The Halcyon Hotel. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at determinasyon. Wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Pinalitan ito ng isang malamig at matatag na resolusyon. Naabutan niya sina Imelda at Katrina sa restaurant ng hotel, masayang nag-aalmusal na parang mga reyna na nanalo sa isang digmaan. Tila ipinagdiriwang na nila ang kanilang tagumpay. Magandang umaga, bati ni Daphne, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Napatingin sa kanya ang mag-ina, ang kanilang mga ngiti ay agad na naglaho. Anong kailangan mo? Masungit na tanong ni Katrina. Hindi ba't dapat nag-iimpact ka na? Hindi sila pinansin ni Daphne. Dahan-dahan niyang inilapag ang itim na notebook sa gitna ng kanilang mesa. Sa tingin ko, may dapat tayong pag-usapan. Tumingin si Imelda sa notebook, at sa isang iglap, isang kislap ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na itinago sa likod ng isang maskara ng pagkainis. Ano yan? Isa na namang drama? Isang journal, sagot ni Daphne, tinititigan ng diretsyo si Imelda. Isang journal ng aking ama. Nakakagulat ang mga nakasulat dito. Tungkol sa mga peking supplier, mga nawawalang pondo, mga perang inilipat sa mga personal na account. Namutla si Imelda. Maging si Katrina ay natigilan na patingin sa kanyang ina. Hindi ko alam ang sinasabi mo, mariing sabi ni Imelda, ngunit ang panginginig ng kanyang kamay habang inaabot ang tasa ng kape ay nagsiwalat ng kanyang kasinungalingan. Talaga, tanong ni Daphne, ang kanyang boses ay puno ng pang-uyam. Dahil alam ko na ang lahat, Imelda. Alam ko kung paano mo sinadyang ibaon sa utang ang hotel na ito sa loob ng maraming taon. At alam ko na kung bakit ka nagmamadaling ibenta ito. Hindi dahil sa ganid ka lang. Dahil kailangan mong bayaran ang isang taong mas malaki ang utang mo. Sa puntong iyon, bumukas ang pinto ng restaurant. Pumasok ang isang lalaking nasa edad 50, may malaking tiyan, suot ang isang mamahaling suit na halatang masikip sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Kasama niya ang dalawang malalaking lalaki na mukhang mga bodyguard. Elvis Vargas, bati ni Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig. Halata ang takot niya sa lalaki. Ngumiti si Vargas, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Tumingin siya sa paligid. Maganda ang lugar na ito. Tamang-tama para sa bago kong kasino. Nasaan na ang mga papeles? Nagkaroon ng tensyon sa hangin. Napatingin si Vargas kay Daphne. Sino to? Ang anak-anakan na ayaw umalis? Tumayo si Daphne, hinarap si Vargas ng walang takot. Ako ang may-ari ng hotel na ito. At hindi ito ibibenta. Tumawa si Vargas, isang malakas at hindi kaaya-ayang tawa. Lumapit siya kay Daphne. Miss, tapos na ang usapan. Ang hotel na ito ay pagbabayad utang ng madrasta mo sa akin. Kaya kung ako sayo, umalis ka na habang nakakalakad ka pa. Hindi ako aalis, matatag na sabi ni Daphne. Ang ngiti ni Vargas ay nawala. Pinalitan ito ng isang mapanganib na titig. Matapang ka. Hindi ko gusto ang matatapang. Sumenyas siya sa isa sa kanyang mga bodyguard.
Ang malaking lalaki ay nagsimulang humakbang palapit kay Daphne. Ang mga kamay ay nakakuyom na parang mga bato. Natigilan sina Imelda at Katrina sa kanilang upuan, takot na takot ngunit walang ginagawa. Ngunit hindi na tinag si Daphne. Itinaas niya ang kanyang baba. Kung ito na ang katapusan, haharapin niya ito ng nakatayo. Andres. Sa loob ng kanyang sasakyan, nakaparada sa tapat ng dahalsyon, hindi mapakali si Andres. Pagkatapos ng kanilang pag-aaway, umalis siya ng syudad para magpalamig. Ngunit imbes na kapayapaan, konsensya ang kanyang nahanap. Ang mga salita ni Daphne, natakot ako, ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Paano kung ang takot nga at hindi panloloko ang dahilan ng kanyang pananahimik? Ang sarili niyang takot na masaktan muli ang nagbulag sa kanya. Ang galit niya ang nagbingi sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinitigan ang litrato ni Lyra. Ngumiti siya ng mapait. Si Lyra ay mapagpatawad. Kung nabubuhay ito, ano kaya ang sasabihin nito sa kanya? Marahil ay sasabihin nitong isa siyang tanga dahil pinakawalan niya ang isang taong malinaw na nagmamahal sa kanya. Biglang pumasok si Abbay sa kanyang isipan. Papa, I want Tita Daphne to smile again. Ang simpleng hiling ng kanyang anak ay parang isang kutsilyong tumarak sa kanyang puso. Sinaktan niya hindi lang si Daphne, kundi pati na rin ang sarili niyang anak. Anong klaseng ama siya? Kinuha niya ang mga lumang sulat ni Lyra na itinago niya. Binasa niya ang isang sulat na ipinadala nito sa kanya noong sila ay nagsisimula pa lang. Dre, alam kong mahirap para sa iyo ang magtiwala ulit. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ipapakita ko sa iyo na hindi lahat ng tao ay iiwan ka. Napapikit si Andres. Ito rin ang pagkakataong hinihingi ni Daphne. Isang pagkakataong hindi niya ibinigay. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Mali siya. Kailangan niyang itama ito. Kailangan niyang humingi ng tawad. At kailangan niyang protektahan si Daphne. May naramdaman siyang hindi maganda. Ang mga taong tulad ni na Imelda at Katrina ay mapanganib kapag nasusukol. Pinaandar niya ang makina ng sasakyan. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang abogado. Mark, I need you to do background check on certain F. Vargas. El Loan Shark. And I need you to call the police. Send a unit to the Halcyon Hotel. Now. Ibinaling niya ang manibela at mabilis na bumalik sa hotel. Ang puso niya ay kumakabog sa pag-aalala at pagsisisi. Daphne. Ang bodyguard ni Vargas ay nasa harap na ni Daphne. Ang anino nito ay halos tumakip na sa kanya. Naamoy niya ang mabahong hininga nito. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay, handa ng manakit. Napapikit si Daphne, inihahanda ang sarili sa impact. Ngunit walang dumating. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang kanyang narinig. Bumukas ng malakas ang pinto ng restaurant. Nakatayo doon, hingal na hingal ngunit matatag, si Andres. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ngunit ang galit na iyon ay hindi para kay Daphne. Ito ay para sa mga taong nasa harap niya. Ang tingin niya ay nakatuon sa bodyguard na malapit kay Daphne. Subukan ninyong saktan siya. Ang boses ni Andres ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat at otoridad na nagpatigil sa lahat. Ang bawat salita ay parang yelo, matalas at mapanganib. Ang bodyguard na kanina ihandang manakit ay biglang natigilan, napatingin sa amo nitong si Vargas na tila humihingi ng permiso. Nagulat si Daphne. Si Andres. Nandito siya. Bumalik siya. Sa gitna ng takot at tensyon, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Naglakad si Andres papasok sa restaurant, ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa balanse ng kapangyarihan sa silid. Dumiretso siya sa tabi ni Daphne, ipinuwesto ang sarili sa pagitan niya at ng mga tauhan ni Vargas. Hindi niya tiningnan si Daphne, ngunit naramdaman nito ang init ng kanyang katawan, isang pader na handang protektahan siya. Tumingin si Vargas kay Andres, pinag-aralan ito mula ulo hanggang paa. At sino ka naman, tanong nito, sinisubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. Ako si Andres Valenciano, simpleng sagot ni Andres. Ang pangalan ay may epekto. Nakita ni Daphne ang pagbabago sa ekspresyon ni Vargas, mula sa kayabangan patungo sa pagkilala, at pagkatapos ay sa kaunting pag-aalala.
Ang pangalang Valenciano ay kilala sa mundo ng negosyo, legal man o hindi. Valenciano, ulit ni Vargas, tila tinitimbang ang sitwasyon. Wala kang kinalaman dito. Utang ito sa akin ni Enre Salazar. Itinuro niya si Imelda na lalong namutla. Nagkakamali ka, malamig na sabi ni Andres. Simula sa araw na ito, anumang may kinalaman sa The Halcyon Hotel, at lalo na kay Emil Salazar, bahagyan niyang nilingon si Daphne, ay may kinalaman na rin sa akin. Ang deklarasyon ay parang isang bomba na sumabog sa katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Daphne. Maging sina Imelda at Katrina ay hindi makapaniwala. Tumawa si Vargas, ngunit halatang pilit na. Malaki kang tao, Valenciano. Pero ang utang ay utang. May mga papeles kami. At ako naman, sabi ni Andres, kinuha ang itim na notebook mula sa mesa, ay maihawak na ebidensya ng fraud, embezzlement, at syndicated estafa laban kay Emre Salazar. Ibinuklat niya ang notebook. Sa tingin ko, mas interesado ang mga pulis dito kaysa sa mga papeles mo. Kasabay ng kanyang mga salita, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa labas, palakas ng palakas. Ang mukha ni Vargas ay nag-iba. Ang pagiging maton ay nawala, napalitan ng tunay na pagkataranta. Tiningnan niya si Imelda ng masama. Niloko mo ako. Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon sa kanyang mga tauhan. Alis na tayo. Ngunit huli na ang lahat. Pumasok ang mga pulis sa restaurant, kasama ang isang lalaking nakasuit, ang abogado ni Andres. Ang sumunod na mga pangyayari ay mabilis. Iniharang ng mga pulis ang grupo ni Vargas. Ipinakita ng abogado ni Andres ang mga dokumento at ipinaliwanag ang sitwasyon. Habang nagkakagulo, naiwan sina Daphne at Andres na nakatayo sa gitna. Ang mundo sa paligid nila ay umiikot, ngunit sila ay nasa sentro ng isang biglaang katahimikan. Tumingin si Andres kay Daphne sa unang pagkakataon. Ang galit sa kanyang mga mata ay wala na. Ang natira ay isang emosyon na mas malalim, isang halo ng pagsisisi, pag-aalala, at isang bagay na hindi pa masabi ni Daphne. Patawad, bulong ni Andres, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang isang salitang iyon ay bumutas sa huling pader na nakapalibot sa puso ni Daphne. Ang lahat ng sakit at sama ng loob ay nagsimulang matunaw. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang atensyon ng lahat ay muling nabaling ng ituro ng abogado ang nanginginig na si Imelda. At siya, mga officers, sabi ng abogado, ang utak sa likod ng lahat ng ito. Ang mga sumunod na sandali ay malabo sa isipan ni Daphne, na parang isang panaginip na mabilis na naglalaho. Ang maingay na pag-aresto kay Enis Vargas at sa kanyang mga tauhan. Ang pagtanggi at pagsisigaw ni Imelda, na iginigiit na biktima lang din siya. Ang tahimik na pag-iyak ni Katrina sa isang sulok, na sa wakas ay napagtanto ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Ibinigay ni Daphne ang itim na notebook sa mga pulis. Habang dinadala ng mga otoridad sina Imelda at Katrina palabas ng hotel, huling sinulyapan ni Imelda si Daphne. Wala nang galit sa mga mata nito, tanging isang malamig na pagkatalo. Sa sandaling iyon, walang naramdamang tagumpay si Daphne, tanging isang malalim na awa at kalungkutan para sa isang pamilyang sinira ng inggit at kasakiman. Nang sa wakas ay tumahimik na ang paligid, naiwan silang dalawa ni Andres sa gitna ng nagulong restaurant. Ang mga upuang natumba at mga basag na pinggan ay mga saksi sa katatapos lang na laban. Tumingin si Daphne kay Andres. Ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang lalaking sinaktan niya. Ang lalaking mahal niya. Andres, nagsimula siyang magsalita, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan. Daphne, ako dapat ang mauna, putol ni Andres, ang boses ay puno ng pagsisisi. Lumapit ito sa kanya. Ako dapat ang humingi ng tawad. Patawarin mo ako. Umiling si Daphne, ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Hindi. Ako ang naglihim sa'yo. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako dahil hindi ako nakinig, patuloy ni Andres, na para bang hindi siya narinig. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong kainin ang sarili kong takot ang tiwala ko sa'yo. Nakita ko lang kung ano ang gusto kong makita, isang multo ng nakaraan, isang posibleng panloloko. Hindi ko nakita ang babaeng nasa harap ko. Ang babaeng matapang, matatag, at may pinakamabuting puso na nakilala ko. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang init ng mga palad nito ay nagpadala ng ginhawa sa kanyang nanginginig na kaluluwa.
At higit sa lahat, dagdag ni Andres, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, patawarin mo ako dahil sinaktan kita. Ang mga salitang sinabi ko, hindi ko kailanman dapat sinabi ang mga iyon. Maniwala ka, Daphne, iyon ang pinakamalaking pagsisisi ng buhay ko. Ang bawat salita ni Andres ay isang balsamo sa kanyang mga sugat. Umiiyak na siya ngayon, ngunit ito ay mga luha ng ginhawa, hindi ng sakit. Pinapatawad kita, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ngumiti si Andres, isang iting puno ng lunas. Ngayon, ako naman. Sabihin mo sa akin lahat. At doon, sa gitna ng mga sirang gamit, ikinuwento ni Daphne ang lahat. Ang pagkakaibigan nila ni Lyra. Ang kanilang pag-aaway. Ang pagsisisi na dinala niya sa loob ng maraming taon. Ang takot na naramdaman niya nang matuklasan niya ang katotohanan. Natakot akong isipin mo na niloloko kita, sabi niya. Natakot akong isipin mo na ginagamit ko ang alaala niya. Dahil si Lyra mahalaga siya sa akin. At ang isipin na ako ang magiging dahilan para madumisan ang alaala niya sa paningin mo hindi ko kaya. Habang nagsasalita siya, hindi siya binitiwan ni Andres. Nakikinig ito sa bawat salita, tinitingnan siya ng may pag-unawa at walang paghusga. Nang matapos siyang magkwento, hinila siya ni Andres palapit at niyakap siya ng mahigpit. Isinubsob ni Daphne ang kanyang mukha sa dibdib nito, nilalasap ang pakiramdam na ligtas siya, na naiintindihan siya. Naiintindihan ko, bulong ni Andres sa kanyang buhok. Ang takot. Naiintindihan ko yan. Pareho tayong naging biktima ng takot, Daphne. Pareho tayong may mga sugat mula sa nakaraan. Humiwalay siya sa yakap at hinawakan ang mukha nito. Si Lyra hindi niya gugustuhing maging ganito tayo. Gusto niyang maging masaya tayo. Alam ko iyon. Tumingin si Daphne sa mga mata ni Andres. Patawarin mo rin ako, Andres. Para sa lahat. Matagal na kitang pinatawad, sagot ni Andres. Siguro, mula pa noong sandaling umalis ako sa opisinang ito, alam ko nang nagkamali ako. Kailangan lang nating patawarin ang mga sarili natin. Sa ilalim ng sinag ng araw na tumatago sa mga bintana ng restaurant, sa gitna ng katahimikan pagkatapos ng bagyo, dahan-dahang inilapit ni Andres ang kanyang mukha. Ito ang sandaling ipinagkait sa kanila ng takot at ng mga kasinungalingan. At nang maglapat ang kanilang mga labi, ito ay isang halik na iba sa lahat. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pagpapatawad. Isang halik ng pagtanggap. Isang halik na nagsasara sa masakit na kabanata ng kanilang mga buhay. Isang pangako ng isang bagong simula. Nang sila'y maghiwalay, pareho silang nakangiti sa gitna ng kanilang mga luha. Ang bigat na kanilang pinapasan ay sa wakas nawala. Isang maliit na boses ang pumutol sa kanilang sandali. Family hug. Napalingon sila. Nakatayo sa may pinto si Abbay, kasama ang yaya nito. Mabilis itong tumakbo palapit sa kanila at niyakap ang kanilang mga binti. Yumuko sina Daphne at Andres at niyakap ang bata, bumubuo ng isang bilog ng pagmamahal. Nagkatinginan sila sa ibabaw ng ulo ni Abbay. Sa mga mata ng isa't isa, hindi na nila nakita ang multo ng kahapon. Ang nakita nila ay ang pangako ng isang magandang bukas. Magkasama. Isang taon. Isang taon ang lumipas mula ng araw na gumuho at muling nabuo ang mundo ni Daphne. Nakatayo siya ngayon sa balkonahe ng pinakamalaking suite ng The Halcyon Hotel, suot ang isang simpleng puting bestida na dumadampi sa sahig. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang hardin sa ibaba. Ang dating napabayaang hardin ay isa na ngayong luntiang paraiso, puno ng mga bulaklak na may iba't ibang kulay. Ang mga maliliit na ilaw na nakasabit sa mga puno ay kumikislap na parang mga alitaptap. Ang hotel mismo ay hindi na isang multo ng nakaraan. Ito ay muling isinilang. Ang lobby ay laging puno ng mga bisitang masaya, ang mga kwarto ay laging okupado, at ang pangalang The Halcyon ay muling naging simbolo ng karangyaan at kagandahang loob sa syudad. Ito na ang pangarap ng kanyang ama at higit pa. Ngunit hindi ang tagumpay ng hotel ang nagpapatibok ng kanyang puso sa sandaling iyon. Isang pares ng mainit na braso ang yumakap sa kanya mula sa likuran. Isang pamilyar na amoy, isang halo ng mamahaling pabango, at ang kakaibang amoy na si Andres lang ang mayroon, ang bumalot sa kanya. Ipinatong ni Andres ang kanyang baba sa balikat ni Daphne. Kinakabahan ka ba, Ginoong Valenciano? Bulong nito sa kanyang tainga. Napangiti si Daphne. Ang pangalang iyon,
Jean Valenciano, ay musika pa rin sa kanyang pandinig, kahit ilang oras na ang nakalipas mula ng opisyal itong naging kanya. Hindi na, sagot niya. Ang pinakamasayang araw ng buhay ko ay hindi dapat kinakabahan. Binaling niya ang kanyang katawan para harapin ito. Si Andres, ang kanyang asawa. Nakasuot ito ng puting barong, at sa paningin ni Daphne, wala nang mas gwapo pa sa kanya. Hinaplos niya ang pisngi nito. Salamat, bulong niya. Para saan? Tanong ni Andres. Para sa lahat. Para sa pagtitiwala. Para sa pagmamahal. Para sa pagbabalik mo. Ngumiti si Andres at hinagkan siya sa noo. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Daphne. Tinuruan mo akong magmahal at magtiwala ulit. Kaninang hapon, sa hardin na iyon, sa harap ng kanilang mga piling kaibigan at pamilya, ipinangako nila sa isa't isa ang kanilang habambuhay. Si Clarice, na masayang-masaya para sa kanya, ang kanyang maid of honor. At ang kanilang flower girl, ang pinakamaganda sa lahat, ay si Abay, na suot ang isang maliit na bestida na kapareho ng sa kanya, naglalakad sa isla na may ngiting abot-tenga. Andres. Pinanood ni Andres ang kanyang asawa habang nakatingin ito sa kalangitan. Ang ilaw ng buwan ay nagpapakinang sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na pagkatapos ng lahat ng sakit, makakahanap pa siya ng ganitong klaseng kaligayahan. Isang kaligayahang buo, tahimik at totoo. Naalala niya ang isang espesyal na bahagi ng hotel. Bago pa man ang kanilang kasal, may isang huling idinagdag si Daphne sa dahalsyon. Isang maliit na wing na may library at isang tahimik na coffee shop. Sa entrada nito, may isang simpleng plakang gawa sa tanso. The Lyra Wing. In loving memory of a friendship that built bridges. Iyon ang ideya ni Daphne. Isang paraan para parangalan ang kaibigan nito at para kilalanin ang nakaraan na naging daan para sa kanilang kasalukuyan. Noong una, nag-alala si Andres na baka maging masakit ito, ngunit nang makita niya ang plaka, tanging kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ito ay isang perpektong pagtatapos sa kwento ni Lyra, isang pagkilala sa kanyang pagmamahal at sa kanyang diwa. Kaninang umaga, bago magsimula ang seremonya, dinala nilang tatlo, siya, si Daphne, at si Abay, ang isang pumpon ng mga puting bulaklak at inilagay ito sa ilalim ng plaka. Mama will love this, Papa, sabi ni Abay. Anak, sagot ni Andres, habang hawak ang kamay ni Daphne. I'm sure she does. Ito ang kanilang pamilya. Isang pamilyang binuo mula sa mga sirang piraso, pinagtibay ng pagpapatawad at pinuno ng pag-ibig. Si Daphne Ampersand Andres. Mula sa balkonahe, narinig nila ang malakas na tawanan mula sa hardin. Ang musika ay nagsimula ng tumugtog, isang malambing na himig. Oras na para bumaba at makisaya sa kanilang mga bisita. Handa ka na? Tanong ni Andres. Tumango si Daphne. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng asawa. Palagi basta't kasama kita. Habang naglalakad sila pababa sa ingranding hagdanan, ang parehong hagdanan kung saan minsan ay umiyak si Daphne sa kawalan ng pag-asa, ang lahat ng alaala ay bumalik. Ang gabi ng kanilang unang pagkikita. Ang munting anghel na naligaw. Ang alok na nagpabago sa lahat. Ang mga pagsubok, ang sakit, ang paghihilom. Ngayon, habang bumababa sila, sinalubong sila ng mga palakpakan at ngiti ng mga taong nagmamahal sa kanila. Sa gitna ng lahat, nakita nila si Abay, kumakaway sa kanila ng may purong kagalakan. Lumapit sila sa gitna ng dance floor. Nagsimula silang sumayaw sa ilalim ng mga bituin at mga kumikislap na ilaw. Habang umiikot sila sa saliw ng musika, walang ibang tao sa kanilang paningin. Tanging sila lang dalawa. Mahal kita, Daphne Salazar Valenciano, bulong ni Andres. Mahal na mahal din kita, Andres Valenciano, sagot ni Daphne, ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Ang Dahalsyon Hotel ay hindi na lang isang gusali na gawa sa bato at semento. Ito ay naging isang tahanan. Isang saksi sa kanilang paglalakbay. Isang simbolo na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pag-asa ay maaaring matagpuan sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Na ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring maghilom. At na ang tunay na pag-ibig, kapag natagpuan, ay kayang bumuo ng pinakamagandang habambuhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Daphne at Andres.
Mga minamahal naming tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa isang basong tubig na nagpasimula ng lahat, hanggang sa mga luhang pumatak sa gitna ng kadiliman, at sa wakas, sa isang panghabang buhay na binuo mula sa pag-asa at pagpapatawad. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat kilig, at bawat tagumpay ni Daphne at Andres. Naging paalala ito sa akin na ang buhay ay hindi perpekto. Lahat tayo ay may dalang mga sugat mula sa nakaraan, mga takot na humahadlang sa ating daan, at mga pagsisising bumibigat sa ating mga puso. Ngunit ang kwento ni Daphne at Andres ay isang paalala rin na sa kabila ng lahat ng ito, mayroong pag-asa. Mayroong kapangyarihan sa pagpapatawad, hindi lang sa pagpapatawad sa iba, kundi pati na rin sa pagpapatawad sa ating mga sarili. At ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga masasayang sandali. Ito ay tungkol sa pananatili, sa pag-unawa, at sa pagiging ilaw ng isa't isa sa pinakamadilim na gabi. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. At sana, katulad nila, ay huwag tayong mawala ng pag-asa na mahanap ang sarili nating happily ever after, gaano man karaming pagsubok ang dumating. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Kung mayroon kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito. Gusto naming marinig ang inyong mga tinig. Ako po ang inyong manunulat, at hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa.